When Jesus, therefore, saw his mother, the disciple, standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. And then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, the disciples took her unto his own home. Dakila at mapagpalang Diyos, Panginoon, salamat po sa mensahe na ibigay po sa amin. Umagang to, ngayong hapon to, ang ikatlong pahayag ni Yesu Cristo sa cross. Nawa, Panginoon, makita po namin ang kahalagahan po ng relasyon na hindi lamang earthly relation, kundi heavenly relations na dapat po naming bigyan pansin, pahalagahan. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. May be seated, please. The third saying of Jesus on the cross. Sa wikang Tagalog, masdan ang iyong anak with emphasis. May exclamation point. Masdan ang iyong anak. And that is pointing unto John, the beloved apostle. Sabi nga ni Preacher Herve, ang Panginoon Kristo ay nakabayubay sa cross, duguan, bunga ng napakadaming sugat na kanyang natamo sa kaparusahang hindi dapat ipataw sa kanya. He was not given proper trial, unjust or fair trial. There's no representation, di ba? Legal defense. Pangalawa, illegal, sapagkat madaling araw siya'y natulan. And Pilate, being the governor, bumigay sa pressure. Di ba? Bumigay sa pressure. So, unjust and not fair trial. Pero hindi po yung nais kong bigyan pansin, kundi ang nais ko pong bigyan pansin dito ay ang relasyon natin sa bawat isa. Una, biologically speaking, hindi ko kayo kaano-ano. Hindi ko naman kayo kaapelyido, kamag-anak. Diba? Subalit, in God's sovereign plan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Yesu Cristo, at tayo naman ay sumampalataya sa Kanya. At tayo, sabi ng Biblia, ikaw at ako ay naging mga anak ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng tinatawag nating ikalawang relasyon. Tayo ay naging magkakapatid. Kapatid kita sa pananampalataya, hindi by biological traits or lineage, kundi by the blood of Jesus Christ. Tama? O. At yang relasyon na yan ay nauwi pa sa isa pang relasyon. Nung ikaw ay nabautismuhan, tayo po ay nabigyan ng pagkakataong pumasok sa isang family relationship. Naging member ka ng church, naging member ako ng church, at meron tayong leader, ang ating senior pastor, na siyang ama natin sa pananampalataya, na kumalinga sa atin. Inihahanda tayo sapagkat tayo ay hindi taga rito, tayo yung mga taga-langit, at isang araw tayo po ay tutungo sa ating walang hanggang tahanan. Ibig sabihin, ang relasyon natin ay eternal. Ang ating mga relasyon sa ating mga mahal sa buhay, biologically. Ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang lola mo, ang kuya mo, anuman ang relasyon na meron ka, kung hindi sila saved, panglupa lang sila. Tama? Mapuputol yan. Dito lang naman sa lupa. Tama po ba?
So kaya natin binibigyang diin at pansin ang ating relasyon bilang mga mananampalataya at bilang mga member ng church, sapagkat ang ating relasyon, hindi lamang panglupa, maging sa kabilang buhay, magkakasama tayo. Amen? Naintindihan niyo po ba? Ang ibang mga tao, mas binibigyan nila ng pansin, yung tinatawag nilang mga mahal na sa buhay, more than the church family. Hindi naman masama yun. Di ba? Yung mga, for example, ito, ang relasyon ng ina sa kanyang anak. And I'm referring to Jesus and Mary. Si Jesucristo po ay anak ni Mary. At si Mary, nanay ni Jesus. Tama? Tama po ba? Hindi nanay ng Diyos, kundi walang nanay ang Diyos. Nanay ni Jesucristo. Si Mary. O nanay ni Jesus, si Mary. At si Jesus ay ito maiintindihan to ng mga mothers Dinala niya sa kanyang sinapupunan ng ilang buwan. 9 months. Di ba? Ano ang pangalan ng iyong ina? Alam niyo po ba ang pangalan ng iyong ina? Imagine, ano yung pangalan ng iyong ina? Dinala ka sa sinapupunan niya ng humigit kumulang 9 na buwan. Nung isinilang ka, siya ang nag-aruga at nag-alaga sa atin. Ibinigay ang lahat ng ating mga pangangailangan upang tayo mabuhay. Tinuruan tayo bilang unang guro bago tayo lumabas sa ating mga tahanan. Siya ang unang guro bago tayo pumunta sa paaralan at turuan ng ating mga teachers. Pag nagkakasakit tayo, siya ang unang nag-aalaga sa atin. Napupuyat, tulog ka na, gising pa siya. Tulog ka pa, gising na ulit siya para ihanda ang iyong mga pangangailangan. That is what? The love of a caring mother. Hindi mo kayang bayaran yan. Di ba? Kaya ganoon na lamang din po ang pagkalinga ng isang anak sa kanyang ina. The reason why the law of Moses gave the 5th commandment, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land. Exodus 20:12. Kaya kung tayo po ay hindi nagmamahal sa ating mga magulang, napakawalang kwenta nating anak. We disrespect them, minsan. Unsaved naman yung magulang ko Mas lalo mong ipakita na ikaw ay nasaved na. Sapagkat ang unang intensyon ng ating soul winning is the loved ones, ang mga taong mahal natin sa buhay. And the Bible says, have faith and thine house shall be saved. Hindi natin sila initsapera. Yan ang una nating mission field. Di po ba? Gagawin natin ang lahat ng paraan hanggang sa iiyak natin sa Panginoon sapagkat siya ng intensyon natin. Hindi natin sila itsapera dahil sila yung mga unsaved. Ipapakita lalo natin sa kanila ang pagmamahal na inilagay ng Panginoon sa puso natin. That loving compassion, ready to reach out first to the loved ones, to our loved ones. So huwag natin silang ilalagay, tatanggalin sa listahan ng for salvation. Ang mother ko po, bedridden for 22 years. Kinalinga ko po din siya sa bahay namin. Umiikot po ang pagkalinga sa mga kapatid. Sinabi ko, dalhin sa akin, sapagkat gusto kong ma-share ng gospel. Gusto kong ipadama rin sa kanya ang pagmamahal na dapat para sa kanya.
sapagkat ipinakita ng aking ina ang pagmamahal niya sa amin. Though, ipinaampun niya kami nung kami mga bata pa. Hindi ko yun naintindihan. Dahil wala ho akong ama. Single parent ang mother ko at ang sabi niya, kailangan kong gawin ito. Bakit? Sapagkat wala na akong kakayan ng paaralin ka, pero ako ay nagpe-pray sa iyo na makapagpatuloy ka. Naintindihan ko lamang yan, yun pala talaga ang puso ng isang ina. 5 kami magkakapatid. Kinakailangan magdesisyon siya. Pero hindi namin minsan maintindihan bakit. And here is Mary. Ang sabi ng Bible, pakilagay po, when Jesus therefore saw, habang ang Panginoon Kristo ay nakabayubay sa cross, He saw. Sino po ang kanyang nakita? Ang kanyang ina. In the midst of agony, suffering, nandun po yung ina na nagmamahal sa kanyang anak, na inaruga niya for 9 months sa kanyang tiyan, inalagaan, at nandun siya. Hindi siya umalis. In the midst of suffering of His Son, nandun siya sa paanan mismo. Strong. With the strength of the mother that love hanggang kamatayan, nandoon ang nanay. Ipinabadama niya pa rin ang kanyang pagmamahal. Wala lang siyang magawa. At hindi lamang yun, He saw His disciple. Diyan masusubok ang mga tunay na nagsabing, mahal kita, loyal ako sa iyo. Kailan? Pagka ikaw ay nasa kagipitan na, pag ikaw ay nasa kamatayan na, makikita mo yung mga taong if they are truly faithful and loyal and supporting, even in the midst of adverse circumstances and situations, they are there. Yung nanay, ano man ang mangyari, loyal sa kanyang anak. Faithful sa kanyang anak. There is a persecution, di ba? Pwedeng madamay, pero walang anumang atubili, nandun siya. At nandun din yung beloved apostle. When everyone's gone, di ba? Nagsialisa na lahat because of persecution, merong natila. And he saw his mother, and he saw his disciple. Tayo po, pag dumating ang persecution, pag dumating ang adverse circumstances sa buhay ng mga mahal natin, nandun din ba tayo? O wala na tayo? Anda, sabi dyan, that disciple showed deep loyalty and love to his teacher. Yung mother showed his undivided support for his son. And the next statement there is, mother. He said unto his mother, woman, behold thy son. Hindi sinabing, woman, look at me. Hindi. Behold, John. And John, son, behold your mother. That is reassigned family roles out of love and care. And it was an act of mercy, honor, and divine tenderness based on Exodus 20:12. Honor thy father and thy mother in the midst of excruciating pain, nakita pa niya ang pangangailangan ng kanyang ina. Siguro kung tayo yon, baka wala na tayong isip na mapansin pa yun Dahil si Mary, marahil na unang pumanaw si Joseph at wala na marahil mag-aalaga sa kanyang ina. Ang mga kapatid ni Jesus, hindi naman sila saved.
Na-save lamang sila nung si Yesu Kristo ay nag-resurrect at umakyat na pataas. Maging tsaka lang sila na-save. Ang talagang makakaunawa sa sitwasyon na ito ay yung beloved apostles na through thick and thin, nandoon. Paano mo di-assign ang isang role na mahalaga kung wala? So it is a privilege for John to what? To become, mag-continue ng responsibility ni Yesu Kristo para sa kanyang beloved mother. Di ba? Hindi na pinutol. Sabi niya, total naman, palakyat na ako sa langit, bahala na yung nanay ko. Bahala na sila dyan. Hindi, reassign the role, the important role ng isang anak so that it will continue. Tama po? Hindi basta iniwan na lamang. Ganon ang pagmamahal, pagkalinga ni Yesu Kristo sa kanyang ina. At ganon din naman ang pagkalinga at pagmamahal ng ina sa kanyang anak. Hindi naputol. Nandun na po sila sa langit ngayon. Because that relation is eternal. Sa church, family, hindi lamang natin sinasabing there should be unity in the church. Kundi ipinapakita natin. Acts chapter 2:41. And they continued steadfastly in apostles' doctrine, in fellowship, and in breaking of breads, in prayer. And hindi lamang yun. Yung church family ay isang pamilya na hindi nagtatapos sa lupa, kundi ang relasyon natin hanggang sa kabila. So therefore, as we journey together, we support each other in prayer, in teaching, in discipling. Tuloy-tuloy tayo sapagkat tayo po talaga ang magkakasama ngayon at magpakailanman. Di ba? So therefore, we should realize of giving our commitment hanggang. Kaya po kanina po, tinanong po namin yung isang bata, bakit nangyari sa iyo na ikaw ay na gano'n? Wala ho pala siyang tatay, walang siyang nanay. And hindi naintindihan ni nanay. Ano ba yung magkaroon ng nanay, tatay? Namatay na. So, isa siya doon sa mga din, alam mo. Pero sabi ko sa kanya, intindihin mo, ikaw ay member na sa church, meron ka ng pamilya. Kami, ang iyong kapamilya. Si pastor, ang ating ama, that will care for your faith. Sapagkat tayo na ang magkakasama. Huwag ka nang malumo sa iyong sarili, wala kang tatay, wala. Hindi, marami kang kapatid dito. At mahal ka namin. Do, nasigawan ka marahil, o anong nangyari sa iyo, pero that is pagmamahal ng isang kapatid sa isang kapwa kapatid. Medyo naluluha siya. Bakit? Ngayon lang siya marahil nakakita nun eh. Ayun po ang kahalagahan ng church family. Kung bakit tayo kinakailangan sumunod sa tubig ng bautismo, sapagkat ito po ay isang pamilya na magpapakita ng pagkalinga sa iyo pag nangangailangan ka. Amen? Oh. Sila talaga ang magpe-pray sa iyo, magbi-visit sa iyo, magyayaya sa iyo, magdi-disciple sa iyo. Kahit pera nila, gagastusin nila para sa iyo. Para lumago ka sa pananampalataya. Giving God the resources for you to use every resources that God gave you so that you can be a blessing to a believer, a new believer, sapagkat kapamilya na natin siya. Kung siya ay minahal ng Diyos, kung ako'y minahal ng Diyos, minahal din siya. Walang pagkakaiba. Hindi tayo tumitingin sa estado o sa itsura. Yung bata, hindi naman mukhang yun eh. Pero minahal din ng Diyos yun. At iniligtas din ng Panginoon ang batang yun. At naniniwala ako na meron siyang magandang bukas sa pamilyang ito. At makikita rin natin siya pagdating ng panahon. So,
In reflection, am I honoring and caring for my parents and those who have nurtured me in life and in faith? Sayang lang kung hindi mo na-express ang iyong... Meron akong pinupuntang funeral service. Sa funeral service, namatay ang ina, pero hindi naging maganda ang kanilang napapakinggan ko. Nag-aaway sila. Nagsisisihan sila. Ano kaya ang pinagsisisihan nila? Hindi marahil nila na ipakita sa kanilang ina ang kanilang pagmamahal. Kung kailan namatay na, at saka silang magki-question, bakit? Oh. Ganon din sa ating Ama sa pananampalataya. Kailan natin express sa Kanya ang ating loyalty, pagmamahal, and honor kapag wala na rin siya? So, am I honoring and caring for those who have nurtured me in life and in faith? The discipler, the pastor. Number 2, do I recognize the value of the family God has given me? The church family. Gano'ng kahalaga sa iyo ang church? And number 3, pag sa tapos ko po, am I allowing love and compassion to flow from my life even when I face my own trials? Mahihinto ba ang pagtulong mo, ang pagmamahal mo, kung dumating ka na rin sa mga pagsubok? No. That even Jesus Christ suffering on the cross, nagpatuloy siya by reassigning important roles often to His disciple. Masdan ang iyong ina. To His mother, masdan ang iyong anak. And that is a family. A spiritual family that need to be nurtured. Masdan ang iyong ina. Masdan ang iyong anak. Amen.